Too late to delete comments. I see some of you guys soon. Too late to delete comments now. Ano yun, 2 taon at kalahati, no? Hanggang 6 na taon. Kumbaga, 2.5 years hanggang 6 years, no? Para lang sa isang dump account lang yun, ha? Isang dump account. What for kung marami yan? Di ba? Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman na random reaction show dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin, no? At natatandaan yung kinontent ko last video nun, yung recent video. Regarding yung kay Sian Gasa at saka yung about yung kinakolat sila Bigela at saka si Miss Apple David. Ngayon, meron akong hook doon na binasa natin at parang just na hook lang yun, okay? Ngayon, yan yung pag-uusapan natin. Kasi mga stories, no, meron kasing kumakalat sa social media at nag-react si Sir MG doon. Ganun din ako, mag-react din ako. Kasi mga stories, no, pag-uusapan natin at nagtanong ako kay Lexitary ng batasnatin.co ano yung mga cases para doon. Kasi si Miss Apple David ay magsasampa daw ng kaso laban sa mga bashers, di ba? Well, tingnan natin mga stories, no, pag-usapan natin ang kung ito talagang itong headline na to, no, sabi niya, no, Apple David Apple David says legal action is about defamation and cyber libel, not cyber B-word, no? So, nilinaw si Apple David na isang comment sa kanyang naunang post, no? Sabi niya, and I quote, no, is not about cyber B-word, it's defamation and cyber libel. So, sinabi rin niya na walang masama sa pagsang-ayon o pagtutol sa mga issue at sitwasyon, pati na sa mga pagpuna ng pagpapayag ng opinion. Pero sabi niya, and I quote, no, I can take judgment and criticism, but accusing somebody of the serious crime like G-word and PDF, di kasi pwedeng banggitin ng basta ganun ng G-word, G-ming, diba? At saka PDF file, without legitimate proof of basis can be grounds for libel and defamation. So mga stories, no, nilinaw din niya ng mga hindi niya lahat ng pumupuna ay tinutukoy. Sabi niya, quote, no, I'm not going after everybody but those who obviously went beyond just criticizing and sharing an opinion can put to trial. Let the court judge who truly committed a crime. Okay? So, pangalawa, galing naman itong mismong Facebook page ni Miss Apple David, no? Ito sabi niya, and I quote, thank you for the engagement, guys. Heard your comments. All of them, I appreciate it and noted. Keep safe, everyone, all that. So, pangatlo naman niya yung kay sa Daily Tribune, no? Sa headline, too late to delete comments now. Nag-issue ng warning si Miss Apple David sa social media na ang mga posts at comments all ay sakop sa batas. Person man yan o dump account, sabi niya, no? And I quote, too late to delete comments. I see some of you guys soon. At saka pang-apat naman, galing naman sa Philippine Star ng headline, papunta na tayo sa exciting part. Sabi ni Miss Apple David, no, I quote, na, already said and it before that everyone on social media personal on dumb account are covered by the law and can be traced. Oh, too late to delete comments now. I see some of you guys soon. Okay, mga stories, no, ngayon naman ay ang aking reaction at opinion dito, no. Bago tayo magsalita ng malalim, no, kailangan natin malaman kung ano talaga ang cyber libel cyber libel at defamation sa mata ng batas. Kasi according dito, makikita natin yung makikita yung sa batas natin, no. Ito bilang kong reference kay Lexitary. Ito yung batasnatin.com, no? Pwede yan, libre ito. Promote Pinapromote ko pa. At nilibayan, baka naman. Then, batasnatin.com, free lang siya. At saka meron na sa Google Play at saka App Store, no? May na tayo doon.
Kung gusto nyo gamitin, free lang yan. Free to use. At saka, ngayon, para masiguro natin tama yung mga sinasabi natin. Kaya, ang lahat ng legal points dito ay base sa aktual na batas ng Pilipinas. So, hindi lang itong opinion na opinion ganito, diba? Kaya, ayan, ano natin, no? Basahin natin. Una, kailangan natin linawin ang pagkakaiba ang mga terminong ito dahil maraming tao ang ginagamit ito ng magkakahalo, no? Ang defamation ay isang umbrella term, no? Ito ang pangkalahatang konsepto ng pagpinsala sa reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng maling pahayag, no? Well, ang libel kasi ay defamation sa nakasulat o nakalimbag na anyo sa Pilipinas. Well, krimen ito. Krimen yan. Slander naman, ito yung defamation sa bibig, yung sa oral defamation. Ito yung magkaibang kaso kasi yan. Di ba? Yung parang, walang niya ka, yung PI ka, G ka, yun yung slander. Okay? Mura, tapos yung ikaw, yung parang ginagti ka, hindi ko pwede sabihin yung bad words kasi bawal sa YouTube, no? At cyber libel at yung parehong libel, no? Pero ginawa sa pamamagitan ng internet kasi at saka social media, no? Ay hindi ito bagong krimen, no? Ito ay isang dating libel sa ilalim ng article blah blah blah, no? Yung Revised Penal Code. Pero dahil ginamit ang computer o cellphone, di ba? Yung cellphone. Ang parusa ay isang decree na mas mataas sa ilalim ng Section 4, C4 ng Republic Act 1179 o yung Cybercrime Prevention Act o yan, 2012, no? Kaya kung pag nag-post ka ng defamation statement sa Facebook, TikTok, Twitter, blog, o kahit even group chat man yan, no? Di lang ito libel ito ay cyber libel na. Ibig sabihin, online yun. Okay? So, ngayon, bakit ito mahalaga sa kaso ni Miss Apple Labid? Dahil ang sinabi niyang gagawa siyang kaso ng libel. Okay? At para manalo sa cyber libel, kailangan niya mapatunayan ng 4 elements o yung 4 na elements o 4 elements, no? At doon magsisimula ang problema. Ito na yon. Para maging ito yung 4 na kailangan matunayan. Para maging successful ang cyber libel case, no, kailangan matugunan ang lahat ng 4 na elements, no. Kung kulang, kung kulang kahit isa, hindi tatayo ang kaso. Okay? Ito yung ito yung number 1, element number 1, defamatory imputation. Ibig sabihin, no, ang statement ay dapat may akusasyong nagpapahiya, nagpapababa ng dangal o nagpapalalong ng isang tao. Halimbawa, yung papatawag kay Miss Abu David ng G-word, yung PDF file, no, na walang basehan, no, ay pwedeng maging defamatory imputation. Malinaw 'yon, no, malinaw 'yon. Tama si Miss Abu David doon. At naman, element number 2, malice. Ibig sabihin, ang statement ay ginawa ng may masamang intensyon. Okay? Ginawa na may masamang intensyon. Meron ding dalawang klase ng malice yun. Okay? Una, yung malice in fact o yung actual na galit sa sa taong tinutukoy. Kasi yung parang ganun. Oo. Malice tinutukoy at saka yung malice in law na presume na nangyari dito. Anyway, yung presume na malice kapag ang statement ay defamatory ay walang makatwirang dahilan na maayos na motibasyon, di ba? Pero dito ang problema dito kay Miss Abu David, no? Ang mga netizens ay pupuna sa kanyang relasyon at tumatawag sa kanya ng mga pangalan ay maaaring madidepensa na wala siyang malice, no? At ang ginagawa nila, ito ay fair comment o opinion lang base sa isang publicly posted na relasyon. Lalo na at siya mismo ang nag-hard launch ng relationship niya. No? Kung gusto mong maging private, dapat huwag mong na i-publish. Diba? Number 3. Identifiability.
Ibig sabihin, no, ang biktima ay makilala kahit hindi direktang pinangalanan sa kaso ni Miss Abu David. Malinaw ito na kung sinabing, si G-Word, parang gano'n. Siya talaga ang tinutukoy, walang tanong doon. Okay? So, yun. At saka yung, last but not the least, ito yung element number 4. Ito yung committed through ICT. Ibig sabihin, yung statement ay ginawa sa pamamagitan ng computer, cellphone, social media, at yung mga dump accounts na, o yung mga gawa, parang dump accounts na fake accounts, no, sa mga Facebook o TikTok o YouTube, anything, no? Oo, matutugunan nito, no? Kaya kung titingnan natin mga stories, no, ang dalawang elements na madaling mapatunayan ay identifiability at yung ICT. Pero ang dalawang pinakamahirap mapatunayan ay defamatory, imputation, at malice, no? Lalo na kapag ang akusado, no, ay madedepensahan per comment lang ang ginawa niya at wala siyang malice, no? Ito yung at dito ito yung magiging very specific tayo, no? Ito yung pinakamahalaga na himalang ruling na malamang ay hindi alam ni Miss Abel Tabit dito. Sa landmark case ni Disney versus Secretary of Justice, no? Ito yung GR number blah blah blah, yung nung no, February 18, 2014, no? Ito yung pinagdesisyon ni Supreme Court na ang cyber libel. Pero malinaw din ang sinabi ng Supreme Court, ang justice liability sa cyber libel ay para lang sa original author ng post. Diba? Yun. Sa madaling salita, no? Kung ikaw ay sumulat at nag-post ng defamatory statement na yan, ikaw ang original author niyon. Ikaw ang maaaring kasuhan. Diba? So, kung ikaw ay nag-share lang, halimbawa, nag-share ka ng isang post ganyan. Nag-retweet lang, nag-like lang, nag-comment lang, no? O naka-screenshot lang ng isang ibang tao na defamatory post, hindi ka hindi ka criminally liable sa cyber libel. Protektado ka ito sa free speech. Okay? Ang exemption lang kasi dito mga stories, no? Kung gumawa ka ng sariling ng bagong post na naglalaman ng defamatory content, no? Hindi kinopya, kahit kinopya mo lang ito, no? Kapag ikaw ang nag-post, no? Kapag ikaw ang nag-post nito ng bago, ikaw na ang original. Kumbaga, nag-type ka lang ng what's on your mind, blah, 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 pa! O yan yung sa comments, blah, 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 pa! Yun. Kahit kinopya mo, kahit kinapipis mo, post. Ano yan? Yun ang iyon ay maaari kang kasuhan doon, di ba? Ngayon, bakit ito mahalaga sa kaso ni Miss Apple David, no? Dahil marami sa mga tinutukoy niyang netizens ay nagko-comment lang, nag-share lang, o nag-react lang sa mga post tungkol sa kanya, no? Kung susundin ang yung kay Disney Doctrine, no? Disney Doctrine, ang mga yon ay hindi criminally liable sa cyber libel. Para maging liable ito, kailangan mapatunayan si Miss Abel David na ang specific na tao ay siya mismo ang sumulat at nag-post ng defamatory statement. Hindi lang naka-share o naka-comment kundi sumulat ng sariling post na defamatory. Diba? Kaya ang linya ko dito, too late to delete comments now, ay hindi ganun kasimple sa mata ng batas. Kailangan pa rin patunayan na ang comment na yun ay mumapatay sa lahat ng 4 na elements ng cyber libel. At ang gumawa na siya mismo ang na hindi lang nagre-react o nagko-comment ng opinion. Okay? So, at ito yung pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ni Miss Apple David kung hindi siya kumilos agad. Maraming tao kasama na malamang yung ibang nagre-react online ay naniniwala na ang precipitated period ng cyber libel ay 12
12 taon. Mali yun. Mali yun. Ang pinakabagong ruling ng Supreme Court sa kaso ng Causing versus People, GR number, blah, 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 October 11, yun. And back, malinaw na sinabi ng Supreme Court na ang prescriptive period ng cyber libel ay 1 taon lang. 1 taon lang, hindi yung 12, no? At saka hindi 15. Bakit? Kasi dahil sa ilalim ng Article 19, paragraph 4 ng Revised Penal Code, ang libel ay prescriptibohan ng isang taon. At dahil ang cyber libel ay libel pa rin sa ebidensya nito, sumusunod din sa 1 taong prescriptive period. Ibig sabihin, kung ang defamatory comment ay ginawa noong June 2026, kailangan ni Apple David John na mag-file ng kaso bago matapos ang June 2027. Pagkatapos nun, wala nang siyang magagawa legal. Tapos na, prescription na, di ba? Kaya kung talagang seryoso siyang magkakaso, kailangan din niyang kumilos agad. Hindi siya pwedeng maging pabaya sa deadline nito. Ngayon, ito, kung magsiseryoso talaga si Ms. Apple David ng pagkakaso, narito ang totoong proseso ang timeline. Pangangalagas ng ebidensya. Kailangan niyang i-screenshot, i-preserve lahat ng mga defamatory posts at comments, i-save ang URLs, itago ang mga device. Ito yung pinakaunang hakbang nun. Pangalawa, ito yung tracing ng dump account. Kailangan niyang mag-file sa complaint ng CICC o yung NBI Cybercrime o PRP Anti-Cybercrime Group para matrace ang IP address ng dump account. Ang prosesong ito ay matagal yan. Matagal talaga ang proseso niyan. Dahil kailangan ng coordination sa Facebook o Meta sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty dahil nasa ibang bansa ang mga services. Minimum, ang minimum dito? 3 hanggang 5 buwan. 3 to 5 months. 3 to 5 months. At kung gumamit ng VPN at may-ari ng dump account, ay mas lalong mahirap yon. Okay? Kasi pag VPN kasi, dadaan pa yan sa VPN, parang ganun, di ba? Yun. Number 3, ito naman yung authentication ng digital evidence. Sa ilalim ng rules on electric evidence, lahat ng screenshots at digital copies ay kailangan ma-authenticate. Hindi pwede na screenshot lang, hindi pwede na screenshot lang ang ilalatag sa prosecutor. Kailangan ng affidavit of authentication mula sa qualified expert witness, 6 na buwan hanggang 1 taon na kalahati ng aabuti nito, di ba? At saka ito hakbang step 1 naman tayo. Ito yung pag-file ng complete affidavit ng prosecutor. Dito ilalahad ang lahat ng detalye ng krimen, mga ebidensya at mga pagkakailanlan sa respondent. Importanteng tandaan nito na ang lahat ng nilalaman ng complaint affidavit ay sinumpaan kung hindi mapatunayan ang mga bintang. Ang mga complainant ay maaaring maghaharap sa perjury na may kaparusahan ng 6 na buwan hanggang 6 months to 6 years. Okay? Step 5, ito preliminary investigation. Ito 3 hanggang 3 to 6 months to. Dito magbibigay ng counter affidavit ang respondent, Sumagot ang complainant ang reply, Sumagot yung respondent ng rejoiner. Sumagot ang complainant ng sir rejoiner at 4 na beses na palitan ng affidavit. Ngayon, ito naman step 6, Ito yung resolution ng prosecutor. Medyo 3 months yun, 3 months. 3 months pala to, 3 months, Okay, yun yung sa resolution prosecutor. Ngayon, step 7. Ito yung RTC trial. Kung merong probable cause, arrangement, pre-trial, presentation of evidence, at decision. 1 to 3 years yun. Okay? At saka grand total ng timeline, 2 taon at kalahati, hanggang 6 na taon. Kumbaga, 2.5 years hanggang 6 years, para lang sa isang dump account lang yun, ha? Isang dump account. What for kung marami yan? Di ba?
Marami. Di ba? Talagang, ano yan imagine, isang dump account. Ang timeline, ano yun, 2 to, 2 to 6 years. One dummy account lang yun. What for, ano yan, what for kung gagastos sa 100,000 hanggang 1,000,000 peso per case, di ba? Di ba? Worth it ba yun, Madam Apple, worth it ba yun, Ma'am Miss Apple David, para lang sa isang defamatory comment? Tsaka, hindi natin maaaring kalimutan ng kabilang panig, ang mga netizens na tinutukoy ni Miss Apple David ay mga available na depensa sa ilalim ng batas. Di ba? Una, yung truth with God motives. Kung sinabi niya ng netizens ay totoo na ginawa niya ito na may maayos na dahilan, well, hindi ito libel yan eh. Okay? At saka yung number two, ito yung fair comment on matters of public interest. Ang mga public figures tulad na ni Ms. Abu David ay subject to fair comment. Ang pagpuna ng isang publicly posted na relasyon ay maaaring ituring na fair comment. Hindi yon cyber libel. At saka number three, ito yung absence of malice. Kung napapatunayan ng netizen na walang masamang intensyon ang kanyang comment at opinion lang talaga ito, mahirap na patunayan ang malice na ito. Di ba? At saka yung number 4, ito Disney doctrine. Gaya ng nabanggit na ko kanina, no? Kung ang netizens ay nag-comment lang, nag-share lang ng ibang post, no? Hindi siya criminally liable. So, at saka yung 5, no? Provocation, yung contracting statements ni Ms. Apple David ng kanyang mga TikTok live, mga interviews kung saan inaasar niya ng mga basher at kinhalin nyo pa sila mag-file ng kaso ay maaaring gamitin ng defense bilang provocation. Kapag ikaw ay nag-provoke, no, mahirapan kang ipakita sa korte na ikaw ang biktima. Ba? Ito pa, at huwag natin kalimutan to. Hindi lang legal issues ang kaharapin ni Miss Apple dito. May isang netizen na nagsabi ng napakatalinong punto mo. Hindi ba unethical ang maging romantically involved sa isang taong konektado sa inyong coverage bilang reporter? Parang ano lang yun parang teacher na nagde-date sa student o lawyer na nagde-date sa client, di ba? In journalism mga stories, may mga ethical standards tayo na sinusunod. Ang KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas ay may code of ethics din. Okay? Para sa mga broadcast journalists at saka reporters. Kung may netizens na mag-file ng formal complaint sa KBP, kung may isang netizen na file ng formal complaint sa KBP laban kay Miss Apple David. Ito isang hiwalay na proseso. Hiwalay yon. Isang hiwalay na proseso na maaaring makakapekto sa kanyang broadcasting license at career. Kaya hindi lang siya hindi lang siya nangangalit sa legal front, kundi sa professional front din. At ang mga matatalinong netizens ay maaaring gamitin ang dalawang avenue na ito para kontrahin siya. Di ba? Pangalawa, no? Ito yung sa dulo ng lahat, no? Ito yung pinaka-logical na katotohanan ng kanilang marinig ni Miss Apple David at ang lahat, no? Being criticized is not the same as being defamed, no? Being called out is not the same as a cyber word. Dinabish mo yung relationship mo sa social media. Ginawa mong hard lunch. Pinakita mo ang iyong mga dinner dates, mga gym sessions. What do you expect to happen? Kapag naging public figure ka at gumawa mo ng public ng isang controversial na relasyon, kaakibat yun ng public scrutiny. Ang mga tao ay may karapatang magpayag ng kanilang opinion at concern. Hindi yun automatic na cyber libel yun. Okay? Kung ang iyong argumento ay na bakit kayo nagko-comment sa buhay ko? Ikaw mismo ikaw mismo ang nag-imbita o nag-invite sa amin in the public na tumigil at tumingin ng hard lunch mo sa relationship. Hindi mo pwedeng i-control kung anong maging reaksyon ng publiko. Stores, ito masasabi ko lang dito, no? Base sa lahat ng natutunan natin ngayon mula lexicary at sa aktwal ng batas ng Pilipinas, narito ang totoong larawan dito. O picture, kumbaga.
Una, tama si Miss Apple David na ang pagtawag sa kanya ng G-word o PDF pa nang walang basihan ay maaaring maging grounds para sa cyber libel. Yun ay totoo at tama. Pangalawa, pero ang makakaasa lang siya na kasuhan ay yung mga original authors ng defamatory post, no? Hindi ang mga nag-share lang, no? Hindi nag-share lang. Essential na yun. O nag-comment lang o nag-react lang. Yun ang Disney doctrine at yun ang batas. Kumbaga hindi siya kasama yun. Pangatlo, ang prescriptive period ay 1 taon lang mula discovery ng offense, no? Hindi 15 years. Kaya kung seryoso siyang magkakaso, no, kailangan niyang kumilos na ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Okay? At saka pangapat, no, yung buong proseso mula tracing hanggang trial ay aabot ng 2 taon. At kalahati hanggang 6 na taon. Kumbaga 2.5 hanggang 6 years, no. Ang gastos ay 100,000 hanggang milyon. Kumbaga 6 to 7 digits yun. Per case yun, per case. At walang garantiya ng yan. And take note, hindi siya guaranteed na mananalo siya sa huli kung mahina ang ebidensya. Panglima, ito yung sa kanyang sariling contradicting statements at saka public provocations ay maaaring gamitin ng defense laban sa kanya. Kaya ang tunay na tanong dito ay hindi kaya mo ba kasuhan lahat, kundi worth it ba ang kasuhan mo lahat kung ang kapalaran ng kaso ay hindi sigurado at ang babayaran mo ay mahal at matagal. Para sa mga netizens, huwag kayong tumawag na G-word o PDF na wala naman ebidensya eh. Yun ay maaring maging grounds ng cyber libel, no? Laban sa inyo kung kayo ang original, okay, author ng isang post na yun, no? Pero ang pagpuna ng isang public relationship na ginawang public, no, yun ay opinion. Yun ang fair comment at hindi yun cyber libel. Stories, ito yung mayroon akong tanong sa inyo. Ngayon, alam niyo yung mga Disney doctrine at yung mga 1 taong prescriptive period. Sa tingin niyo ba, may mananalo bang kaso si Miss Apple David laban sa mga netizens o mahihirapan siya dahil sa mga legal limitation sa batas? O kaya ito, kung ikaw ay isang netizen, as a netizen na tinutukoy ni Miss Apple David at alam mo na ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Disney Doctrine at Fair Comment Doctrine, matatakot ka ba sa mga banta ng legal action? Well, comment down below at babasahin natin yan. Okay, kung gusto niyo at take note again, ito yung mga diniscuss ko yung mga batas. Ito'y galing ito kay Lexitary. Okay? Para malinaw tayo kasi hindi parang nag-explain ako na binabasa ko yung mga batas kasi ito ay galing ito sa ito yung pag-aari ni Atty. Libayan. Ito yung base to kay Lexitary by batasnatin.com. Diyan ako kumuha ng for the reference, di ba? Para kung gusto mo yung kung ano yung mga usapang legal, batas natin. Okay? So, yun lang mga stories na kung gusto yung mga ganitong opinionated, logical at fact-based state to the point commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. I'm P5 Stories membership plan for as low as 39 pesos a month, early videos first for the video, at meron ding 159 pesos a month at saka 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos ko para sa mga Stories membership ko. As always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!